Hi! Masaganang buhay at maulang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y na-amaze dito sa aking mga tanim na ubas. Umaraw, umulan at bumagyo ay continuous po yung kanyang pagbunga. Makikita po ninyo yung kanyang mga bunga. Kung magugunita po dito pong nakalipas na tagaraw, ipinost ko yung napakaraming bunga. Kung nagandaan po kayo, nadamian kayo ng bunga noon, mas marami po ang naibunga ngayon, Tingnan nyo po, ito po ay nasa harap ng aming bahay. Kung ikaw ay galing sa trabaho, pagdating mo, ito yung mabubungaran mo, yung ating tanim na ubas na yan. Ito po yung aming main door, kapag labas mo naman, papasok ng opisina, ang ubas din ang mabubungaran mo. Papakita ko po sa inyo, talaga naman, hitik na hitik sa bunga. Bawat sanga ay meron po siyang napakaraming bunga. So, yan po, ikutan po natin yung kanyang mga bunga, Yan. Kita po ninyo. Ayan, Ayan, bawat sanga po ay meron siyang bunga. Ayun. Eto, ako grabe, pulpak po yung bunga. Tingnan niyo po. Dami, Dito, ayan, Sa kabilang side, ayan. Ayan. Ayan po yung kanyang mga bunga nitong ating tanim na ubas. Ayan. Ito, ayan, Ayan po sa bandang ilalim. Ayan, Ayan, Grabe, Ayun. Dito sa kabilang side. Ayan, Yan po yung mga bunga, Yan, Isang puno lang po yan, Isang puno lang po yan. Ayan, yan po yung puno, So, dito po yan sa harap ng aming bahay. Grabe. Ma-amaze ka po sa dami ng kanyang bunga. Ibabahagi ko po sa inyo, kung paano po ang pagtatanim ng ubas. Dalawa pong pamamaraan. Una po, seeds, mga seeds ng ubas. Piliin po nyo kapag kumain ng ubas at natikman nyo ay matamis. Kunin nyo po yung seeds at itanim po ninyo. Ibaon nyo lang po ng 1 inch yan sa lupa. Tapos hintayin nyo po siyang mag-sprout. Ikalawa, true cuttings. So ito po, cuttings po ito. Yan, pumuto lang po kayo ng kanyang matandang sanga. Tapos ibaon ninyo sa lupa yung kanyang nodes sa bandang ilalim. Tutubo na po yan. So ito, ready to transplant na po ito. Itong ating cuttings na ito. Ganun lang po kasimple at kadali ang pagtatanim ng ubas. Bakit ka pa bibili kung pwede ka namang magtanim? Ako po, itong harap ng aking bahay, puno ng ubas. Sa tagiliran, puno rin po ng ubas. Kung marami po yung bunga ito, mas marami pong bunga yung nasa tagiliran ng aming bahay. Meron din po ako sa likuran ng aming bahay. Ito po, meron po akong 4 na variety ng ubas na tanim. Ito pong ating, itong nasa harapan niyo po ngayon. Ito po ay Brazilian variety. Napakatamis po nito, hindi po yan nagiging red, Malalaman nyo po na inog na yan, kulay dilaw po siya. Manilaw-nilaw po yung kanyang itsura, nag-aagaw po yung dilaw at green. Pwede na po siyang harvestin at napaka-tamis. Pero ito bata pa yan, hindi pa po yan hinog, yung kanyang mga bunga. Itong tanim natin na to. So, hintayin pa natin magiging magdilaw-dilaw yan at lalaki pa po yan, Itong ating tanim na ubas na ito. Nakakatuwa po. Umulan, bumagyo, umaraw. Continuous fruiting po siya. Tuloy-tuloy po yung kanyang pagbunga kapag na-harvest mo yung mga nakalabas na bunga. Magkakaroon naman sa panibagong flower, magkakaroon naman ng panibagong bunga. So magtanim din po kayo ng ubas. Gaya ng banggit ko, 2 uri ng pamamaraan ng pagtatanim, seeds at cuttings. Kapag seeds mo siya itinanim, more or less hanggang 2 years, mapapabunga mo yan. Pero kapag itinanim mo siya through cuttings, within a year, 1 taon, pwede mo po yung mapabunga. Marami na po akong nabigyan sa ating mga kaibigan,
nitong ating tanim na ubas at ang feedback nila talaga namang Sir Mer, napakaraming bunga ng aking mga tanim. So natutuwa po ako kapag gano'n, ano? Itong ating tanim na ubas na Brazilian variety, napaka tamis po niya. So nawa po mula ang araw na mapanood nyo ko, magtanim na rin po kayo ng ubas. At gaya ng banggit ko, maulan po ngayon, kagaya po ngayon dito sa aming ating tanim na ubas, bagamat hindi ganun kalakasan pero tuloy-tuloy pa rin, ano? Ilang araw nang umuulan, baka ito yung tinatawag nilang siyam-siyam eh. Sana hindi naman, ano? Kawawa naman yung mga kababayan nating binabahasa ngayon. So mag-ingat po tayo kung wala rin po kayong pupuntahan na importante. Sa labas, manatili na lang po kayo sa inyong mga bahay. Magtanim na lang po kayo ng mga green leafy vegetables at mga fruit-bearing trees, no? Tulad po nitong ating tanim na ubas. Ito pong mother plant ko, galing po ito kay Marjon Tolentino, no? Sinip po niya sa akin, pinadala niya sa akin itong mother plant na ito. Tapos pinropagate ko, pinarami ko na, no? At marami na rin tayong nabigyan na ating mga kaibigan. So sa mga kaibigan natin na naglalambing sa akin, no, ng ubas, puntaan nyo lang po ako, no? At bibigyan ko po kayo ng cuttings, tubo na ubas at itatanim nyo na lamang sa inyong harapan at tiyak ay ma-achieve nyo rin po yung ganito ko kagandang ubas basta inaalagaan nyo lang po. Ang pampabunga po ng ubas ay binabad na balat ng saging, no? Pampaflower po yan, pampabunga kasi full of potassium po kasi yung balat ng saging. Idinidilog ko po sa puno ng aking tanim na ubas. Tapos lahat ng naipaflower, natutuloy lahat into bunga. So ganoon lang po kasimple at kadali ang pagpapabunga ng ubas. Ito po, sagana po sa dilig ng binabad na balat ng saging eh. Kapag na-harvest ko na lahat yung mga bunga niya, nagdidilig na ako ng binabad na balat ng saging. Kaya lahat ng saging na kinakain namin, hindi po namin tinatapon ng balat. Iniipon ko talaga. Nilalagay ko po sa isang bote ng mineral water. Tapos tuwing kakain, ilalagay ko doon. After mga ilang araw, pinandidilig ko po sa aking mga tanim na halaman, namumungang halaman, hindi lang po mga ubas. Basta mga nagbubulaklak at nagbubungang halaman, pwede pong gamitin ang binabad na balat ng saging. So gayahin nyo rin po yan, ano? Ang ginagawa nating pagtatanim, palagi ang ko pong sinasabi, food security starts at home. Nagawa ko po yung ganitong pagtatanim, magagawa nyo rin po. Ano po bang ma-achieve po ninyo kapag kayo nagtatanim ng tulad dito? Una po, makakatipid ka. Pangalawa, masustansyang pagsasaluhan ng buong pamilya. At pangatlo, makakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim rin po kayo ng ubas. Salamat po. Happy farming. God bless.